Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Lesson 3, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mahahalagang tao na bahagi ng kasaysayan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto, natatalakay ang mahahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook. Halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan, rehiyon na kinabibilangan. Layunin, natatalakay isa-isa ang mahahalagang tao na bahagi ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad batay sa A. Pamamahala at B. Edukasyon. Tingnan natin ang larawan. Kilala niyo ba sila? Kilala ba ninyo kung sino ang mga nasa larawan? Ano ang tawag sa kanila? Bakit sila tinaguriang bayani ng bansa? Tinaguriang bayani sina Jose Rizal, Andres Bonifacio at Lapu-Lapu dahil sa kamangha-manghang gawain na nagawa nila para sa bansa, tulad ng pakikipaglaban para sa kalayaan ng bansa. At noong ika-28 ng Marso taong 1993, sa bisa ng EO number 75, itinatag ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang National Heroes Commission na naglalayong kumilala at magrekomenda ng mga lokal na bayani dahil sa kakaibang katangian at kontribusyon sa bansa. Batay sa kanilang mga katangian, may kilala ba kayo sa inyong lugar na nagtataglay din ng ganito? Ano sa palagay mo ang mga katangian ng isang bayani o mahahalagang tao sa inyong komunidad? Alam ba ninyo na mayroong mga mahahalagang tao na hindi nag-alay ng buhay sa digmaan? Inalay naman ang sarili para mapaunlad ang sariling komunidad. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga mahahalagang tao na bahagi ng kasaysayan sa larangan ng politika at edukasyon. Tingnang mabuti ang larawan. Ang mga mahahalagang tao hindi lamang sa pakikipaglaban at pagbubuwis ng buhay para sa bayan kundi nababatay din sa mga naging kontribusyon nila sa komunidad. Dahil sa kanilang talino at kakayahan, naging bahagi sila ng kasaysayan ng kanilang komunidad. Mahahalagang tao at mga katangi-tanging gawain. Larangan ng politika. Si Luis R. Biel II ang naging unang alkalde ng maging ganap na isang lungsod, ang Isabela. Marami ang naging ambag at kontribusyon niya, kung kaya't kinilala ang lungsod ng Isabela bilang nangunguna sa lalawigan ng Basilan.
dahil sa kanyang mabuting gawa sa bisa ng Ordinansa number 19-544, idineklara ang Marso 3 na Dia de Biel bilang pagkilala sa walang kapantay na paglilingkod at sakripisyong nagawa niya para sa komunidad ng Isabela. Si Candu ay Muwarip ay ipinanganak noong ika-24 ng Enero taong 1939. Sa siyam na magkakapatid at tanging pinalad na makapag-aral. Siya ay isa sa mga assemblymen na sumapi sa EDSA Revolution at kalaunan ay hinirang sa posisyon na ministro o kalihim ng Muslim Affairs at Cultural Minorities. Naging unang yakan Samal Tausug na umupo sa Malacanang bilang isang miyembro ng gabinete. Nakatatlong termino siyang kinatawan ng Basilan sa Kongreso at kasalukuyan siya ay naninilbihan bilang konsehal ng lungsod ng Isabela. Si Pedro Javier Cuevas ay kilala sa tawag na Datu Kalun. Siya ay taga Cavite at napadpad lang sa Lamitan dahil ito ay nakatakas sa bilangguan. Naging kilala siya dahil tinulungan niya ang mga mamamayan ng komunidad ng Lamitan na labanan ang mga kalaban na nais sumakop dito. Hanggang siya ay nakapag-asawa ng isang katutubong yakan. Pinamunuan niya ang mga katutubo dito. Si Vicente S. Alvarez ay isang Zamboangueño na general ng revolusyonaryo ng militar na pangulo sa digmaan laban sa mga Espanyol sa Zamboanga. Siya ang unang pangulo ng Republika ng Zamboanga noong ika-18 ng Mayo 1899 hanggang ika-4 ng Nobyembre 1899 na kilala ngayon bilang lungsod ng Zamboanga. Ating ipagmalaki ang kanyang nagawa bilang bahagi ng ating rehiyon. Larangan ng edukasyon. Si Bishop Querexeta ay ipinanganak noong ika-10 ng Disyembre 1921 sa Azpeitia, Guipuzcoa sa Basque, rehiyon ng Espanya. Pumasok siya sa seminaryo sa edad na 11 at nangarap na maging misyonero sa mga banyagang rehiyon. Noong ika-19 ng Pebrero 1964, si Bishop Jose Maria Querexeta Y. Mendizabal, CMF, DD, ay iniluklok bilang unang obispo ng prelatura. Noong ika-16 ng Pebrero 1964, ipinagdiwang niya ang kanyang unang formal na mataas na misa nang lumipat siya sa Isabela, Basilan at bihasang guro sa musika ng Our Lady of Fatima High School. Si Uwang Ilul Ahadas ay kabilang sa indigenous peoples na magaling na musikero mula sa Bohe Besay, Lamitan, Basilan. Dahil sa pagkilala sa kanya bilang dalubhasa sa pagtugtog at may malalim na pag-unawa sa kultura ng yakan, karamihan sa komunidad ay kanyang naging estudyante. Marami rin sa mga ito ang nagwagi sa taunang patimpalak sa musika ng Lami-Lamihan Festival ng Lamitan. Ang kahangahangang kakayahan ni Uwang bilang musikero at guro ay nagdala sa kanya sa maraming lugar sa Pilipinas at ibang bansa. Si Ambalang Ausalin ay ipinanganak noong March 4, 1943 at isa ring IP, kabilang sa pangkat ng mga yakan. Kilala siya bilang Apo Ambalang sa kanyang komunidad. Dahil sa kanyang husay sa paghahabi ng tenum, telang yakan, siya ay naging kilala at tanyag.
hindi lang sa kanyang komunidad kundi pati sa buong bansa. Upang maipagpatuloy ang kultura at maipasa sa susunod na henerasyon, sinimulan niyang turuan ang kanyang anak at mga pamangkin. Dahil sa kanyang pagtuturo, maraming mga bata ang natuto sa paghahabi sa murang edad. Guess who? Hulaan kung sino ang guest na ipakikita ko sa ere. Sabihin ang buong pangalan. Una, siya ay si Uwang Ilul Ahadas. Pangalawa, siya ay si Vicente S. Alvarez. Pangatlo, siya ay si Bishop Querexeta. Pang-apat, siya ay si Luis R. Biel II. Panglima, siya ay si Pedro Javier Cuevas. Tayo ay maglaro. Ipasa ang bola. Pagsasagawa ng larong ipasa ang bola. Una, gagawin ito sa pamamagitan ng pagpasa ng bola sa saliw ng isang musika. Pangalawa, sa pagtigil ng tugtog, ang sino mang may hawak nito ay bubunot ng pangalan ng mahahalagang tao sa komunidad. Pangatlo, magbibigay ng impormasyon o naging kontribusyon nito sa komunidad. Punan ang dialogue box ng hinihinging impormasyon upang makumpleto ang diwa. Lalaki. Kinikilala natin bilang bahagi ng kasaysayan ng ating komunidad ang mga mahahalagang tao at dahil sa patlang. Babae. Ang mga mahahalagang tao sa larangan ng politika at edukasyon sa aming komunidad ay sina patlang. Lalaki at babae. Sila ay tinaguriang mahahalagang tao na bahagi ng kasaysayan sapagkat sila ay patlang. Sagutan natin. Lalaki. Kinikilala natin bilang bahagi ng kasaysayan ng ating komunidad ang mga mahahalagang tao at dahil sa kanilang pagtulong at kabutihan. Babae. Ang mga mahahalagang tao sa larangan ng politika at edukasyon sa aming komunidad ay sina Pedro Javier Cuevas, Luis R. Biel II, Bishop Querexeta, Vicente S. Alvarez at Uwang Ilul Ahadas. Lalaki at babae. Sila ay tinaguriang mahalagang tao na bahagi ng kasaysayan sapagkat sila ay tumulong at naging mabuting halimbawa. Pamprosesong tanong. Bilang mga mag-aaral, ano ang mainam na gagawin mo upang maipakita mo na pinapahalagahan mo ang mga taong ito sa iyong komunidad? Panuto, suriin at piliin ang wastong sagot sa kahon batay sa katangian ng mahahalagang tao sa pangungusap sa ibaba.
Narito ang mga pagpipilian. Luis R. Biel II, Kandu Muwarip, Uwang Ahadas, Ambalang Ausalin, Bishop Querexeta, at Vicente Alvarez. Number 1. Naging guro sa musika ng Our Lady of Fatima High School. Ang sagot, Bishop Querexeta. Number 2. Dahil sa kanyang turo, marami sa kanyang mga estudyante ang nagwagi sa mga paligsahan sa pagtugtog. Ang sagot, Uwang Ilul Ahadas. Number 3. Unang yakan Samal Tausug na umupo sa Malacanang bilang isang miyembro ng gabinete. Ang sagot, Kandu ay Muwarip. Number 4. Unang alkalde nang maging ganap na isang lungsod ang Isabela. Ang sagot, Luis R. Biel II. Number 5. Mahusay na maghahabi ng tenun. Ang sagot, Ambalang Ausalin. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.